welcome sa Tito Manny TV. Pero bago po ako magpatuloy, if you are new to my channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. A few days ago po, meron akong nabasang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinabi niyang wala na daw NPA Guerrilla Front. Sinabi rin ng AFP saka ng NTF-ELCAC na humina na po ang puwersa ng mga NPAs. Pero ito po ay tahasang kinontra ng kabilang kampo at ang sabi nila, nananaginip lang daw ang ating presidente. So gusto ko pong i-share sa inyo itong isang video na ginawa ko para sa aking isang channel, yung pong Usapang Tito Manny. By the way, kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dun sa aking kabilang channel, please come and visit that channel, yung pong Usapang Tito Manny, if you want more updates and content tungkol po sa ating mahal na presidente, subscribe na rin po kayo. Now, after nyong mapanood tong video na to, tanong ko sa inyo, kailangan pa po bang isulong yung peace talks sa pagitan ng gobyerno natin at ng mga kalabang grupong ito? Let's all watch this. Naimbag na aldaw kada kayo amin, gusto ko lang pong pag-usapan uli itong sinabi ng ating presidente. Dahil ayon po sa AFP, sa ating Armed Forces of the Philippines, at pati po sa NTF-ELCAC, na mahina na po ang puwersa ng NPA, yung po yung armed wing ng CPP. At sinabi po kamakailan ni President Bongbong Marcos, no more active NPA guerrilla fronts. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said that the new People's Army, the armed wing of the Communist Party of the Philippines, no longer has an active guerrilla front. Pero yan po ay hindi tinanggap ng kabilang kampo. Sabi po sa balita sa Inquirer.net, CPP admits NPA setbacks, denies defeat. The Communist Party of the Philippines admitted that its armed wing, the New People's Army, suffered from setbacks in previous years. However, CPP spokesperson Marco Valbuena said that the NPA is far from defeated in response to the Armed Forces of the Philippines' assertion that the Maoist armed group has no more active guerrilla fronts. Sabi pa ni Valbuena, despite having suffered from setbacks over the past years, the NPA is far from defeated. Under the guidance of the party, the NPA has learned its lessons and is determined to frustrate the AFP's brutal offensives. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. reiterated AFP's claim over the weekend, pero ang sabi ni Valbuena, Marcos Jr. is in dreamland when he claims there are no more active NPA guerrilla fronts. So nananaginip lang daw ang ating presidente nung sinabi niyang wala ng active NPA guerrilla fronts. Dagdag pa ni Valbuena, the NPA will make sure that it will outlast Marcos, just like it outlasted his father. Sabi naman ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, the NPA is now down to about 1,500 members as of December 2023, far from its peak of around 25,000 in 1987. So yan pong mga datos na yan ay galing sa ating AFP. Sino po bang dapat nating paniwalaan? Ang AFP natin o ang NPA? Siyempre, yan ay saywar. Itong side ng mga NPA, hindi sila papayag na sabihin ng ating presidente na mahina na ang puwersa nila. Hindi nila tatanggapin yan. Ayaw nilang isipin ng taong bayan na sila ay humina na. Kaya sasabihin nila na nananaginip lang ang ating presidente. At sinabi pa nila na they will outlast our president. O, nasan ngayon ang sinasabi niyong peace talks? So lumalabas yung katotohanan na iba ang agenda ng CPP, NPA, NDF. Ang gusto nila ay sakupin at sila ang magpatakbo ng bansa natin na napaka-imposible pong mangyari. So aanin natin ang peace talks na yan. Sabi pa dito, CPP's political wing, the National Democratic Front of the Philippines, is now exploring the possibility of resuming peace talks with the government. Ay hindi naman tanga yung ating gobyerno para ipagpatuloy ang peace talks na yan matapos yung magbitaw ng mga salitang ganyan.
Sasabihin nyo, nananaginip ang ating Presidente Bongbong Marcos nung sinabi niya wala nang active na guerrilla front. Tapos sasabihin nyo that you will outlast the Marcos presidency tulad ng pag-outlast ninyo sa kanyang amang si former President Marcos. Tapos the nerve that you are exploring the possibility of resuming peace talks. Sa mga pahayag nyo yan ayaw nyo ng peace, ayaw nyo ng katahimikan. So paano nyo mapapaniwala ang taong bayan na gusto nyo bumalik sa peace negotiations? So ewan ko na lang kung ipagpapatuloy pa ng ating gobyerno itong peace talks na ikinakasa ng grupo ng makakaliwang yan. Pero kung ako po ang tatanungin at alam ko marami ang sasang-ayon sa akin, no to peace talks. Lalo na at makakabasa ka ng ganitong mga pahayag galing sa kabilang kampo. Nasaan na yung sinasabi nyo ng gusto nyo ng peace? Hanggat nandiyan ang grupo ng mga kakaliwang yan, hindi po natin matatamasa yung peace na gusto natin. Dahil hindi po yan ang tunay na layunin ng mga grupong ito. So kayo po, ano naman ang masasabi nyo sa mga pahayag ng mga taong ito, ng grupong ito, na gusto daw ng peace talks, pero kung ano-ano naman ang sinasabi against our government. Lalo't sinabi pang President Bongbong Marcos is in dreamland nung sinabi niyang wala ng active guerrilla fronts. So ayan po, matapos yung mapanood yung video, ano sa tingin niyo? Dapat pa po bang magkaroon ng peace talks? Hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat.